Ang ating pong magiging pagtalakay ngayong umagang ito ay may kinalaman sa dapat nagiging pag-iingat ng mga Kristiyano. Okay? Let me share with you the message of the Lord. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Okay, 1 Timothy chapter 4 and verse number 16. 1 Timothy chapter 4 and verse number 16. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. For in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Again, 1 Timothy chapter 4 and verse number 16. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in so doing thou shalt both save thyself and them that hear thee. Again, take heed unto thyself and unto the doctrine. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for another opportunity to study your word, to hear thy precious words. Lord, may you bless me once again. Please use me as your instrument. Use me as a channel of your blessing to your beloved people, O God. Especially ang mga masugid na taga-subaybay ng Believer's Breakfast na sa pagising pa lang sa umaga, ang kanilang eagerness and excitement ay ang mapakinggan ang iyong salita. Maging sa mga taga-subaybay na nasa ibang bansa, to all our viewers na nasa iba't ibang bansa, I pray, O Father, that you will bless them through thy word. May you consider and meet our spiritual needs, Heavenly Father. Again, I would like to commit to you this Bible sharing, O God. Gamitin mo po ako sa kamanghamanghang kaparaanan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. So napapanahon po ito sapagkat tayo'y napapalibutan ngayon ng marami pong mga laban sa usapang Kristiyanong pamumuhay. Yes, we cannot deny the fact that we are facing spiritual battle. Every day po yan. Because Satan is alive and Satan is always trying his best to somehow attack the believers and to put us down. Para po tayo ay sirain, silain, at yan naman po ang malinaw na paglalarawan na sinabi ng Biblia tungkol sa kanya. That Satan is like a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Now, it is good to feel the heart of the Apostle Paul because of his deep concern to his son in the faith, kay Timothy. Kaya siya po'y nag-devote ng time para siya po ay sulatan, paalalahanan. At dito po mga kapatid, binigyang pansin po niya ang tinatawag na pagbabantay sa sarili, pag-iingat sa sarili, at hindi lamang yan, maging sa doktrina. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, kung hindi po tayo magiging maingat, magugulat na lamang po tayo, wala na tayo sa kalooban ng Diyos. Mga pagkakataon na hindi natin namamalayan na parang yung appetite natin sa mga bagay ng Diyos nawawala. And sad to say, mga kapatid, na talagang yung mga dating ginagawa natin sa Panginoon, isang araw para tayong malamig na yelo na wala na yung tinatawag nating apoy, alab ng ating paglilingkod sa Kanya. And sa kabilang panig po, another obvious problem nowadays is that kung ano-ano na po ang mga naglipa ng aral, naglipa ng turo, doktrina, na sa isang iglap, ang isang mananampalataya na meron pong malinaw at tamang aral ay masisila mga kapatid at mahihikayat ng mga maling turo. So, ang ating pong mensahe ngayon ay magbibigay pansin sa usapang personal nating buhay at maging sa ating biblical conviction. Ang ibig ko pong sabihin, merong kinalaman sa Christian living at dapat sa Christian teaching. Mahalaga po na ang dalawang ito ay maingatan, pamumuhay at aral.
Okay? Yung ating pong buhay bilang Kristiyano. Mga kapatid, bago po tayo magkaroon ng masasabi po nating tamang impluensya, magsisimula muna po ang lahat sa tamang buhay. Ibig sabihin, sa tamang ugali, asal, aral, yun po yung binabanggit ko, di po ba? Na ang kombinasyon po ng tamang aral at tamang asal, mga kapatid, ay napakahalaga sa usaping Kristiyano. Hindi ba? Aamin tayo. Kahit na gaano karunong, kahit gaano katalino, kahit gaano kaalam sa Biblia, pagpangit ang ugali, wala rin po, mga kapatid. Di ba? Mga kapatid, kung maganda nga ang ugali mo, mali naman ang doktrina mo, mali naman ang aral mo, so kombinasyon talaga dapat, aral at asal. Mga kapatid, ito po ang naging concern ni Apostol Pablo. And we can notice that in the approach of the Apostle Paul, talagang itong dalawang ito ay halos laging magkaugnay. Yes, mga kapatid, kapag ka po siya'y sumulat, church man ang sinulatan niya o individual man ang sinulatan niya, hindi po nawawala ang dalawang bahaging ito. Yung tinatawag nating Christian life, yung Christian living, at ganun din naman po yung conviction at doctrine na dapat tinatayuan po natin. So, sa ating pong verse ngayon, sa ating pong teksto ngayon, ang sabi po niya, take heed unto thyself and unto the doctrine. Okay? Ang idea po dito is bantayan. Ang idea po, mga kapatid, pakaingatan, pangalagaan. Okay? Take heed unto thyself. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Ang sabi po niya, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So, dito po, mga kapatid, mga minamahal, magandang makita po na bilang Kristiyano, dapat concerned din po tayo, hindi lamang po sa ating sarili, kundi maging sa iba. Kasi po, ang tendency po natin makadamay, ang tendency po natin makaimpluwensya, ang tendency po natin makaapekto. Kaya nga sabi ko sa usapang influence at effect, kasi yun po yung concept Ang influence po, it is the power to create an effect. Diba? So, ibig sabihin, ako, sa buhay ko, hindi lang bilang Kristiyano, kundi bilang pastor, meron po akong nagiging impluensya. At masaya nga po ako kapag nakaka-impluensya tayo sa Diyos. Nakaka-impluensya tayo sa tama. So, ngayon po, mga kapatid, let us focus on what the Apostle Paul said to his son in the faith. Take heed unto thyself and to the doctrine. So yun na po ang kinuha kong title. Yun na po ang ginawa kong title ng ating pong mensahe. Okay? Dito po, Paul is actually telling Timothy that he needs to examine his walk. So yun ang unang kunin po nating puntos. Examine your walk. Take heed unto thyself. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse number 5, because of their spiritual status or standing, because of their confusing life and testimony, the Apostle Paul told them, examine yourself whether you be in the faith. Diba? Minsan, yun po ang isang bagay na malungkot mang tanggapin, pero minsan, magugulat ka na mayroong magsasabi na siya ay nasa tamang aral, pero ang sama ng asal. Nagsasabing siya ay nasa tamang turo, pero hindi po maayos ang patotoo. So, ang ibig ko pong sabihin, maybe, sometimes, the reason why yung expectation natin sa isang tao hindi nangyayari, baka dahil sa hindi naman tama o wala sa tamang pananampalataya. Because I believe the reason why the Apostle Paul stated this, it is because of the fact that he would like them to understand na mahirap paghiwalayin yung pananampalataya at pamumuhay. Diba? Bago po tayo magturo ng iba, bago tayo magturo sa iba, bago magturo ng iba at magturo sa iba, mga kapatid, siguro ang maganda muna, pakasiyasatin natin ang sarili natin.
Kasi si Apostol Pablo, yan po ang pinakaiingatan niya. Tingnan niyo po ang sabi niya sa 1 Corinthians 9:27. Diba? Sa unang sulat niya, sa mga taga-Korinto. Sa chapter 9, verse 27, ang sabi po ni Apostol Pablo, "But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway." Naranasan niyo na po ba mga kapatid na meron pong nagsasalita sa inyo, tapos habang nagsasalita sa inyo, parang walang dating, sapagkat yung mismo nagsasalita, hindi na believable sa inyo. Wala na bang integridad? Ang ibig sabihin, wala kang nakikitang reason for you to listen to that person because you are aware of his life. And sometimes, sa atin mismo pwedeng mangyari yan. Na nagsasabi po tayo sa ibang tao, pero walang dating po sa kanila at ang nakakahadlang, hindi dahil sa hindi tama ang sinasabi mo, kundi nakakahadlang mismo ang sarili mo at ang buhay mo sa sinasabi mo. Mga kapatid, mga minamahal, ito po'y napakahalagang aral sapagkat para sa akin po, maraming mga nagsasabing Kristiyano ang nagsasayang ng kanilang panahon. A-attend po ng church na merong bit-bit na hindi maganda sa puso. Merong mga kaalit na kapatiran. Merong pong bitterness sa heart. Hindi ba? Paano po mangyayari na magiging kapanipaniwala ang ating pagsamba at paano magiging kapanipaniwala ang usaping buhay pananampalataya kung yung buhay at paglakad po natin hindi tama? So, when the Apostle Paul said, "Take heed unto thyself," ito po ay halos kapareho ng ideya nung examine your walk. Bantayan mo yung lakad mo, suriin mo yung lakad mo, aralin mo yung buhay mo. Mga kapatid, ang effectivity natin, undeniably, bahagi po dito o malaking contribution po sa ating pong masasabi po nating magiging kapanipaniwalang sasabihin ay ang buhay po natin. Sabi nga po ng speaker natin, shout out po, Pastor Anthony Alzaga. Diba? So, ang sabi nga po niya, paano mo sasabihin sa anak mo na masamang manigarilyo habang naninigarilyo ka? Paano mo sasabihin masamang magsugal habang nagsusugal ka? Paano mo sasabihin masama na maglasing kung umiinom ka? So, makikita nyo po, magiging inconsistent. Now, yun po yung example na ginamit niya. Pero sa usapin natin, sa tipikal na buhay po natin bilang mananampalataya, paano mo sasabihan ng tamang aral ang mga tao sa paligid mo kung hindi nakikita sa iyo ang tamang asal na dapat nakikita sa isang tunay na Kristiyano? Mga kapatid, there's no problem sa Biblia. Wala pong problema sa mga talata. Kaya nga ang concept, ang sabi ni Apostol Pablo, "When I preach to others, I myself should be a castaway." Kumbaga, yung pong mensahe, walang question doon eh. Ang questionable, ikaw na may dala ng mensahe. So this is actually the thing that the Apostle Paul would like to emphasize to Timothy. Take heed unto thyself. Ingatan mo ang sarili mo. Before we inspect others, we must inspect ourselves. Para ganun po mga kapatid. Kasi yung ating pong buhay na hindi maingat, po pwede pong magpahina ng makapangyarihang mensahe natin. Yung dating ng sasabihin natin, baka kahit totoo, baka kahit tama yung doktrinang dala natin, pero dahil sa questionabling buhay natin, magmumukang mali. Kaya siguro po, it is good to develop the attitude na katulad po ng psalmist, na talagang sa buhay niya, ang kanya pong hiling sa Diyos. Search me, O God. Remember, Psalm 139, verses 23 and 24? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So mga kapatid, sa aplikasyon po, parang gusto ko lang pong sabihin na dapat tayo mga Kristiyano nagsusuri hindi lamang po ng aral, hindi lamang po ng mga talata sa Biblia, magandang nagsusuri din po tayo ng ating pambuhay. Mga kapatid, examine our walk. Examine your walk. Mga kapatid,
maganda po na ang aral at ang ating pong pamumuhay ay maging harmonious, consistent, mga kapatid. Kaya examine yourself, ang sabi niya, take heed therefore unto thyself. Okay? Ang unang-unang magandang maging diin po ng mensahe natin. Gusto mong maging effective soul winner? Examine yourself. Medyo, kung kilala ka nilang chismosa, mahihirapan silang maniwala sa iyo. 'Di ba? Kung kilala ka nila na ikaw yung hindi maayos makisama, hindi magandang makitungo, kung ikaw yung talagang alam nilang magulo ang buhay, kung ikaw yung alam nilang talagang may hindi magandang image, ano po? Makakahadlang po yan sa mensaheng dala. Kaya si Apostol Pablo, lalo na to, mangangaral po si Timothy. So kaming mga mangangaral, dapat yun ang medyo bantay namin, sarili po namin. Para kapag ka po kami nangaral, medyo may impact, ano po, at may dating sa pinapangaralan. So, number 1, examine your walk. Examine your walk. Sa Biblia po, tinuruan tayo ng tamang lakad ng mga Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, dapat alam natin ang tamang lakad natin bilang Kristiyano. Siyempre po, hindi lakad na kaayon ng mundo, di ba? Kundi lakad ng mayroong binagong kaisipan, lakad ng binagong buhay. May binagong buhay, mga kapatid. Sabi ko, siyempre, una sa lahat, we need to walk in the Lord. Lumakad tayo sa Panginoon. Trying to walk in the step of the Savior. Diba? Yun po ang dapat sinusundan natin. So, stepping in the light. Diba? Walk in the Lord, walk in the light. Para hindi confusing ang buhay natin. Alam nyo po, ang i-avoid natin yung compromise. Na alam mo nang mali, sasamahan mo pa. Alam mo nang mali, makikiayon ka pa. So mga kapatid, ang conviction po dapat makita sa bawat isa. Kung hindi pang Kristiyano, wag mong gawin. Kung hindi po lakad ng mananampalataya, wag mong sundan. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So we need to understand and we need to learn that the Christian walk is different. Diba? Sa lakad po ng mundong ito. We should walk in the Lord. We should walk in the light. And we should walk in love. Dapat ang lakad po natin ay lakad sa pag-ibig. So, importante po ang mga bagay na ito sa usaping Kristiyano because the Apostle Paul said to Timothy, take heed unto thyself and to the doctrine. So, number 1, examine your walk. Number 2, establish your ways. Establish your ways. Ang sabi po ng verse number 12, mga kapatid, ng 1 Timothy chapter 4. Particular, sulat niya to kay Timoteo. Alam naman natin ang kalagayan ni Timothy, young pastor. Diba? Pero anong sinasabi ni Paul? Be thou an example of the believers. Maging halimbawa ka ng mga mananampalataya. So mga kapatid, sabi ko nga pamumuhay, lakad, yan po'y dapat suriin at yan po ay dapat papagtibayin. Kumbaga yung conduct mo at yung confession mo dapat mag-match. Diba? Your conduct and your confession. Dapat ho, yan po ay nagmamatch. Ibig sabihin consistent. Talagang makikita. Mga kapatid, ang ating pong tamang doktrina ay dapat pinapagtitibay ng ating tamang pamumuhay. Ang sabi po niya kay Titus, sulat po ni Apostol Pablo sa Titus chapter 2 verse number 7. Ang sabi niya, in all things, sa lahat daw po ng bagay, ang ganda po ng binanggit niya doon, shewing thyself a pattern of good work. In establishing our ways, mga kapatid, ito yung dapat, di ba? Ang dapat practice natin, yung maayos na buhay, yung maayos na gawa. Ang dapat pattern tayo unto good works, mga kapatid. Pattern of good works. Ganun po tayo dapat, mga kapatid. So kaya for me, it is good to be reminded na yung lakad natin, matibay, i-establish po natin.
Sabi nga po ng Colossians chapter 2, di ba? Verses 6 and 7. As ye have therefore received Christ, di ba? As ye have therefore received Christ Jesus our Lord. Ano ang sabi, mga kapatid? So walk in Him. Rooted and built up in Him. Established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kung ang pag-uusapan tipikal na mananampalataya, hindi po ba tayo, sa totoo lang, kapag yung mismong nagtuturo, yung mismong nagsasabi sa atin ng aral at ng mga bagay-bagay tungkol sa Panginoon, hindi niya na-establish yung kanyang lakad. Hindi niya na-establish ang kanyang daan, mga kapatid, yung kanyang pamumuhay. Hindi po ba tayo mismo affected at nahahadlangan? Kasi kung meron pong dapat na pattern sa mabubuting gawa, ibig sabihin, ang dapat pattern ng kabaitan at kabutihan, tayo pong mga Kristiyano. Kaya yun ang isang dapat pagsisikap natin. Kaya nga, nung sinabi ni Apostol Pablo, be thou an example, that is actually a reminder that we need to be cautious, di ba? We need to be cautious in our walk. So make sure na yung daan natin, yung lakad natin, tama. So i-establish natin, hindi lang po yung ating lakad, kundi yung ating direksyon, yung ating pong buhay bilang mananampalataya. Kumbaga yung buhay na ibubuhay natin, katulad ng sabi ni Pablo, hindi na sa sarili natin. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So isa sa dapat nating makita at maipakita ay ang lakad at daan ng isang tunay na mananampalataya. Kaya nga para sa akin sa naiintindihan ko po na itinuturo po ng banal na kasulatan, ang talagang masasabi po nating paalala lagi sa mga Kristiyano ay ang usaping lakad at ang usapang daan. So yung pong ating pong lakad at yung ating nilalakaran. Maging ang ating mga pamamaraan sa buhay. Mga kapatid, mga minamahal, kamusta po? Meron po bang matutularang mabubuti sa buhay po natin? So yung mga gagaya po ba sa atin? Talaga po bang gagawa ng mabuti dahil tayo po ang ginaya? So that is basically the concept, that is basically the idea when the Apostle Paul said to Timothy, take heed unto thyself and unto the doctrine, di ba? Yung idea, bantayan mo, tingnan mo, aralin mo, ingatan mo ang sarili mo. Yun pong mga ideas na sinabi kong yon, mga kapatid, ay nakapaloob doon sa paalalang ito ni Timothy. Okay? Examine your walk. Establish your ways. Kumbaga, matibay yung daan mo, yung masasabi nating direction mo, malinaw. So, and then, esteem the word. Esteem the word. Sabi po, take heed unto thyself and unto the doctrine. Malinaw na binanggit po ni Apostol Pablo yan. Hindi ba? Ang background po ng Timothy, ito po ay isa rin sa paalala ni Apostol Pablo na dapat higit na pag-iingat because of the days of apostasy. At ang usapang apostasy ay may kinalaman sa paghiwalay sa tamang turo, paghiwalay sa tamang pananampalataya. Kasi ang masasabi nating konsepto ng apostasy is deviating from the faith, departing from the faith. Doon sa unang sulat niya, dito po, sa teksto po natin, sa verse number 1, di ba? Ang sabi po niya, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Imagine nyo po yun. Yun yung eksaktong sinabi po ni Apostol Pablo, di po ba? Na kung saan, sabi niya, hayag sa mga huling araw na ito, hayag sa panahon na ito, ang sabi niya. Na may mga magsisihiwalay sa pananampalataya. So it is good to be reminded, not just the believers, but also preachers. We need to be reminded too. Why? Because
Nakakasurpresa, nagugulat po tayo sa panahon po natin ngayon na talagang ang dami pong nag-entertain ng mga strange doctrine. Yung pong malinaw na sa ating tinayuang pananampalataya, hindi po ganon. Okay? And sad to say, it is because of the commentaries. Okay? At ang isang malungkot pa dyan, yung pong kapahayagan talaga ito ng panganib ng huling araw, ng panahong ito, mga kapatid, that some shall depart from the faith. So kaya nga, mali po na tayo po ay magugulat pa pala. Mali po na magtataka pa tayo dahil nasabi na po sa Biblia yan na kung hindi tayo magiging maingat. The reason why the Apostle Paul, because of his deep concern to his son in the faith, he told Timothy, hey, Timothy, take heed unto thyself and unto the doctrine. Okay? Ang ibig sabihin, magpatuloy ka. Kasi yan po ang tama eh. Matapos kang manampalataya, sundin po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon at ang isang kalaguan natin dapat kalaguan natin sa aral, sa doktrina. Di po ba? Yung mga nanampalataya po sa Acts chapter 2, nung sinabi po sa verse 42, and they continued steadfastly, ang unang sinabi ron, in the apostles' doctrine. Mga kapatid, wag po yung kung ano-anong komentaryo. Maganda po kung ano yung doktrinang dala-dala ng mga apostol. At alam po natin ang apostles' doctrine, yan po ang Bible doctrine, mga kapatid. Kaya nga ang ating pong paalala, kahit sa mga nangangaral, huwag niyo pong makalimutan ang authority po natin, yung pong salita ng Diyos, hindi po yung komentaryo na binabasa po natin. Ay kadalasan po ng mga pagtatalo ngayon, bunga po ng mga nabasang komentaryo, and sad to say, marami po ang nakukonvince ng pong mga aral na hindi po yon ang ating pong malinaw na nakita sa banal na kasulatan. Okay? So, ang ating pong concern ngayong sandaling ito ay ang ating pong maging pag-iingat. Kaya mga kapatid, thank you for always watching Believer's Breakfast. But if you are a member of a local church, you need to be guided always ng inyong mga pastor. And then, medyo itanong naman natin sa pastor kung safe po ba na nakikinig tayo sa Believer's Breakfast o sa kung anumang mga online, because ang pastor natin ang unang nagpapahalaga at nagmamalasakit sa mga kaluluwa po natin. So it is good to be guided always, especially when it comes to doctrine, when it comes to the teaching of God's Word. So the Apostle Paul said, hey Timothy, take heed unto thyself and unto the doctrine. Yun daw ang dapat bantayan, yun daw ang dapat ingatan. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So, yun po. Gusto ko medyo pansinin po natin yun. Na ang paalalang ito ni Timoteo, ni Apostol Pablo kay Timoteo, ay sa pagmamalasakit mismo kay Timoteo at sa mga makakarinig sa kanya. Nung Monday, meron po kaming mentoring ng mga young pastors. And then, opportunity to remind them of this very thing. Because sometimes, mga kapatid, yung temptation ba, na lalo na kapag ka nagpipreach po tayo, nagsishare tayo ng Word of God, nandun yung demand na kailangan may message ka lagi, ang problema mga kapatid, ang nangyayari po, pagka minsan kung saan-saan na lang po kumukuha ng mensahe. Don't get me wrong, ako actually po, happy po ako to share my message. Kaya kung nakakarinig kayo ng mga gumagamit ng message ko, and then, ang idea ko pong message ko, yung na-preach ko po, mga kapatid. Alam nating lahat yan, message ng Panginoon. But, if, halimbawa po, nakarinig kayo ng preaching, na sa pagkakaalam nyo, yun ang aking pong preaching, na naipangaral, hindi po ako negative doon, as long na talagang ang motibo po ay tama. Diba? Ang hindi lang naman maganda, yung mang-angkin po tayo ng mensahe. Halimbawa, kumuha ka ng message, kami po sa fellowship, ugali ko pa naman po na nagsishare ng outline, nagsishare po ng message, pagka may ka-fellowship po akong pastor, may mga pagkakataon po, alam mo, ang tinalakay ko sa church, ang na-share ko sa kanila, ang preaching namin, ganun po ang nakagawian namin, kapag may mga times na nagpe-fellowship po kami. And for me, okay lang po yon.
kung na-bless, 'di ba? Ang problema lang po talaga minsan, kung kukunin natin yung mensahe na ikaw mismo, walang naging appeal sa iyo or impact sa iyo yung mensahe. Yun lang po mga kapatid eh. So kaya sabi ko nga, it is actually healthy na tayo po ay nag-share ng salita ng Panginoon. That is very helpful. Kaya lang, kung ako napakikinggan, magbabago sa aking pong doktrina, mga kapatid, medyo magiging problema po yon. So kaya nga, ang ganda-ganda po ng paalala ni Apostol Pablo sa mga churches. Diba? Na kaya nagbibigay sa inyo ng pastor, ng tagapanguna, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Pero ang isang nakakalungkot at dapat po medyo atin pong lalong mabantayan kapag dumating sa punto, alam niyo po, may pagbabago na hindi evil. May pagbabago na hindi masama. Kung ito po ay pagbabago sa konsepto ng improvement, walang problema. Kung ito po'y pagbabago bunga ng learning, walang problema. Pero kung ang pagbabago po ay bunga na nadaya po tayo dahil nga nandito na tayo sa panahong mapanganib, kaya nga itong si Apostol Pablo, mga kapatid, mga minamahal, ang talagang bilin po niya ang kanyang sinabi, take heed unto thyself and unto the doctrine. Because, okay, the Apostle Paul is aware na darating talaga itong time na ito. In fact, that is the very context. Paul is alarming his son in the faith concerning the days of apostasy. Nang isa sa manifestation nito, yung mga klase ng magiging buhay ng mga tao ngayon, obvious na po yan. Hayag na po yan. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi totoo ang Biblia. Nasa mga huling panahon na po talaga tayo, mga kapatid. Andito na po yung tanda ng nalalapit na wakas, mga kapatid. At yan po, 2 beses yan. Bukod sa unang sulat ni Pablo, sa ikalawang sulat niya kay Timoteo, ito po ay muli niyang pinaalala. Ang sabi po niya sa 2 Timothy chapter 3 and verse number 1, "This know also that in the last days, perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves." Yun po, mga conduct po yun eh. Mga pag-uugali po yun eh. Yung mga unang bahagi, kaya nga sabi ko po sa inyo, ang usapin ng buhay Kristiyano ay usaping aral at asal, asal at aral. Yan po talaga ang kombinasyon po ng dalawa. Diba? Importante po, mga kapatid, yung teachings and testimony. Yung patotoo at yung pagtuturo, yung aral. So doon po yan. Sabi niya, "For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, disobedient to parent, unholy, unthankful, without natural affection, truce breakers, persecutors, incontinent, fierce, despisers of those that are good, heady, traitor, high-minded." Tapos sabi pa nga niya, "lovers of pleasures more than lovers of God." Hindi ba? Hayag na po yan, mga kapatid eh. Pero hindi siya doon nag-dwell lang sa idea ng problema sa magiging asal at pag-uugali ng mga tao. Binigyan pansin din po ni Apostol Pablo ang danger sa usaping doktrina. Dahil nandyan yung mga tao having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Tapos sa verse 7, may binanggit din po siya doon, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Okay, sa verse number 12, "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Sa verse number 13, 2 Timothy chapter 3, verse number 13, "But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived." Ano pinagbili ni Apostol Pablo? "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child." Bata ka pa lang, Timoteo, "and that from a child thou hast known the Holy Scripture." Dahil po yan kay Eunice at kay Lois, mga kapatid. Yung batang kalagayan pa lang ni Timothy, exposed na siya sa turo, sa tamang turo. "And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." And he emphasized to Timothy 16 and 17, "All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works." Pagdating ng chapter 4, madiin pa rin ang bili ni Apostol Pablo.
Ang akin pong binibigyan ng emphasis ay yung pag-iingat sa doktrina. Ang sabi po niya sa 2 Timothy chapter 4, verse number 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Ano sabi niya? Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. And you know the reason why he emphasized that to Timothy? Alam niyo kung bakit? For the time will come, diba? That they will not endure sound doctrine. Darating daw po ang panahon na talagang hindi na po yung sound doctrine ang kanila pong tatanggapin, paniniwalaan at tatayuan. So kaya mga kapatid, magsisimula ang lahat sa kung paano natin itinatrato at pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Examine your walk. Mga kapatid, importante po yan. Examine your walk. Establish your ways. And esteem the word. Esteem the word. Pakaingatan po natin. Kaya ako po ang suggestion ko po sa inyo, kung ang gusto nyo po tibay ng pananampalataya, huwag kayong hihiwalay sa Biblia. Imbis na i-devote nyo po ang inyong time na magbabasa kayo ng kung ano-anong aklat para sa akin po bahagi ng pag-iingat, bakit hindi mo i-devote yung time na gagamitin mo sa pagbabasa ng aklat sa pagbabad sa salita ng Diyos? Diba? Imagine kung 1 oras ka na magbabasa ng aklat, tapos yun gamitin mo sa pagbabasa ng Bible. Just try to imagine the spiritual blessing that you can get. Kasi sa iba po, para bang hindi ka matalino kapag hindi ka maalam sa mga books. Sabi ko nga, doon na nga po tayo nagkakaproblema. Sa dami ng mga tao, sa dami ng mga mangangaral, sa dami ng mga Kristiyano, na dahil sa sila po ay talagang mas nagbigay ng pagpapahalaga sa mga aklat. So ano po nangyari? Ngayon magugulat ka. Yung malinaw na sinisigaw nila sa pulpito, ngayon naiba na. At hindi lang po yun. Sinasalungat na, kinokontra na po mga kapatid. Inconsistency po yun. But again, I would like all of you not to be judgmental, but to be, yung discerning. Kasi sabi ko, hindi tayo pwedeng mag-conclude na kapag ka nagbago po, negative na kaagad. Dahil sabi ko nga po sa inyo, merong pagbabago sa konsepto ng improvement and development. Ayos po yun. Tama po yun, mga kapatid. Diba? Yung pong pagbabago, mga kapatid, sa idea po ng learning, kasi natuto, okay din po yun. Okay din po yun. Kaya nga, hindi natin sinasabi at hindi tayo dogmatic na bawal magbasa ng book. Kung hindi ka establish sa salita ng Panginoon, yun po ang danger. Yun po ang panganib po nun, mga kapatid. At wag na wag kang darating sa punto na mas, pinanghawakan mo yung sinabi ng aklat kaysa sa sinabi ng Biblia. Kasi ang danger po sa mga aklat na babasahin natin, nagmumukhang sila po authority na nagsasabi sa atin at nagdidikta sa atin. And because of that, even yung Bible, kaya nga delikado. I remember noon, nung ako po ay nasa early years ng aking pagpapastor, may somebody po na nag-recommend po sa akin ng, nakalimutan ko na po exactly. Yung bang, pagka ikaw ay gagawa ng mensahe, bibigyan ka na niya ng parang siya na nagpaliwanag. Siya po nagpapaliwanag ng mga talata. So, ang mangyayari ngayon, yung pong babasa doon, yung mag-aaral doon, magpipreach, dahil sa ganda ng paliwanag, nung pong aklat, na halimbawa, itong verse na ito ang paliwanag. Sabi ko nga sa inyo ang isang natutunan ko po bilang mangangaral, I should not explain the scripture. I just need to expound it. Diba? Ang mga pastor po, hindi tagapagpaliwanag ng Biblia. So, kailangan ini-expound natin. Ibig sabihin, kung explanation at interpretation ang ating tinatayuan, the Bible explain and interpret itself. Ang Bible po sufisyente. Tatayo po ang Bible kahit walang aklat. Diba? Pero ang aklat, hindi po pwede.
na yan po ang ating magiging batayan. Kaya nga, isang napakahalagang bagay na ating pong pwedeng i-apply dito, mga kapatid, yung ating mahalin, yung ating matutunan at ating isapamuhay ang salita ng Panginoon. We should earnestly contend for the faith. Yan po ang sabi sa aklat ni Jude. Diba? Fight the good fight of faith. Yan po ang sabi ni Paul kay Timoteo. So, ang punto dito, anuman po ang mga bagay na meron sa buhay mo, kung meron dapat medyo bigyan mo ng mataas na pagpapahalaga yung salita ng Diyos. Siyempre, pagka mahalaga, bibigyan mo ng panahon. Pagka mahalaga, yayakapin mo, ite-treasure mo. Hindi basta-basta, mga kapatid. Hindi basta-basta yung binasa mo lang. Hindi ganun po, mga kapatid. Kaya, huwag kayong magkukonklude na kontra-akla tayo. No. Hindi po. 'Di ba? Nakakatulong kapag ka po medyo nagbabasa po tayo ng mga aklat na safe, mga kapatid, na talagang maalam sa Bible. Pero kapag ka po yung aklat, nagpe-present na ng kanyang sariling presentation na ipinapaliwanag na ang Bible at minamali ang Biblia, mga kapatid. Hindi ganyan yan, ha? Kumbaga, mali raw po yung nakasulat doon sa... syempre, delikado na po yun, mga kapatid. Wala pong pinag-iba yan sa mga gumawa ng sarili nilang version ng Bible. Tama po ba? Diba? Meron tayong alam ng mga relihiyon na para po umakma sa kanilang paniniwala, gumawa sila ng kanilang sariling Biblia. So, yun po yun. So, walang pinag-iba yun. Kahit na po baptist pa tayo, kapag ka ikaw ay merong binibigyang pansin na yung aklat na kakailanganin mong i-correct, yung mga nasa Biblia, delikado po yun. Kaya take heed unto thyself and unto the doctrine. Kasi ang concern natin, sabi niya, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Kapag ka tayo po ay nalihis, kapag ka tayo po ay hindi naging established, mga kapatid, maniwala kayo, hindi lang ikaw ang mapapahama, kundi yung mga makikinig sa iyo. Kaya preach nothing but the word. Diba? Biblia po ang ating pong ipangaral. Sabi ko sa mga kapwa natin na mga pastor, avoid explaining the scripture. Avoid exaggerating stories and avoid exalting ourselves. Yun yung mga dapat pakaingatan po natin . Kaya ano ang dapat i-apply natin? Okay? Discipline in our studies, depth in the scriptures, and development in speaking and in sharing. So, ganun dapat, mga kapatid. Kaya I hope and I pray na kayo po ay napagpala dito po sa ating mensahe. Kung i-conclude natin, take heed unto thyself and unto the doctrine. Diba? Examine, better, check our priority or purity. Diba? Yung sabi, take heed unto thyself. Buhay po yan, lakad po yan, katulad ng tinalakay natin. So tapos, hindi lang dapat maging pure tayo sa ating pong conduct, dapat maging precise din tayo. At talagang masasabi po nating yung ating pong conviction. Hindi po natin basta i-give up, mga kapatid. And then, yung pong persistence, yung pagpapatuloy, yun po ang mga napakahalagang bagay na dapat nating ma-consider. Diba? Stay pure, and then protected and persistent sa kung ano po ang natutunan natin. Sabi po ni Apostol Pablo, kung ano yung natutunan mo, narinig mo, nakita mo sa akin, do, and the God of peace shall be with you. Okay? Take heed unto thyself and unto the doctrine. Ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo. The same message na magandang makarating po sa ating lahat. Okay? Take heed unto thyself and to the doctrine. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Let us pray.
Dakilang Diyos, salamat po sa muling paalala ng iyong banal na salita. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry, maging ang mga taga-subaybay ng ministeryong ito. Kasama na po ang iyong servant, Panginoon, ang iyo pong pinagkatiwalaan para sa online ministry na ito. Dakilang Diyos, umaasa po ako na ito'y nagiging beneficial spiritually sa mga tinubos mo at maging malaking tulong sa aming buhay, pananampalataya at maging sa aming pagpapatuloy sa aming pong Christian life. Nawa, bantayan po namin at pakaingatan po namin ang aming sarili at ang aming pong aral na tinatayuan mula sa iyong banal na aklat. Again, thank you so much, Heavenly Father. Sa iyo po ang kapurihan at ang karangalan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.